Ang San Antonio number 2 sa West. Tabla sila sa win-loss record dito sa Denver Nuggets. Nasa Spurs so far ang tiebreaker. Meron pa silang 3 games ngayong season. Ang Denver din, kung ibang team siguro to, baka bagsak sa ilalim ng top 6 or top 8. Mula nang mawala si Nikola Jokic, 9-4 record ang Nuggets. At hindi lang si Nikola ang nawawala sa team nila. Halos buong starting lineup ng Denver. So dalawa lang yan or 3. Maganda yung lineup or magaling lang talaga yung coach. Or kaya yung ikatlo, maswerte sa schedule. Sabi nga ni KD, tinatalo ng hard work yung talent. Kaso, talo silang dalawa kapag swerte. Walang tatalo dun. Ang Spurs naman, kompleto sa lineup. Meron silang 7-6 record sa parehong bilang ng game sa Nuggets. Si Wembanyama ibinalik na sa normal minutes at role. Starting position na umaabot din ng 30 minutes. Since ibinalik si Wemby sa normal, si Dylan Harper naman bumaba ang numbers niya. Mula almost 12 points per game, bumaba si Harper sa 7 points, 3 rebounds, 3 assists, 36 and 22%. Sinugarcoat pa ni Coach Johnson ito si Dylan Harper na yung pagiging versatile niya yung nagagamit nila sa team. Dahil natural scorer naman talaga itong si Harper. Nagagamit siya sa ibang style tulad ng rebounding, passing at off-the-ball play. Bumagsak din si Dylan Harper sa rookie ranking. Dati top 5 siya, ngayon top 11. Behind Yegor Demin at naungusan na rin siya ng tinatamad na rookie si Ace Bailey na ngayon number 9 na. Malapit na rin siyang maaabutan ni Maxine Renaud na hindi ko alam kung tama yung bigkas ko dun. Ito yung taga Sacramento. Dahil kung sakaling malagpasan siya at bumagsak siya ng top 15, posibleng hindi masama si Harper sa all-rookie team. Isang beses lang kasi pwedeng masama sa all-rookie team ang isang player sa kanyang buong karir sa NBA. Balak pang magdagdag ng Spurs ng isang guard. Sila yung pang-13 team na may pinakamarami na ipapasok na 3-point shot. May combine agad na 7 3-point shot si Fox, Basel at itong si Champagny. Bukod doon, tinatalo din sila ng ibang mga teams mula sa 3-point area. Ang potential player na pwede maidagdag sa lineup via trade si Garrett Trent Jr. ng Milwaukee Bucks. Meron siyang 8 points, 1 rebound, 1 assist, 37 and 35% sa loob ng 24 minutes. Almost 2 out of 5 sa 3-point area. Nagsisimula na rin kasing ibang ko si Garrett Trent ng Milwaukee. Ang Bucks gusto makakuha ng trade ngayong season. Last December pa tinatarget ng San Antonio itong si Garrett Trent. Ang potential na kapalit, 2 second rounder na malaking bagay na yon sa Milwaukee Bucks pagdating ng off-season or sa susunod ng mga taon. Kapag natuloy na napunta si Garrett Trent, lalo magkakaroon ng kahati sa minutes si Dylan Harper. Doon nga hirap na siyang pumasok kina Fox at dito kay Castle. At kung sakaling ituloy pa ng San Antonio, yung trade kay Garrett Trent, mahati pa yun. Meron pa kasi silang Champagny na 4 palang gwardiya yung naghahati sa minuto. Saka maganda din naman kay Harper na hindi siya nagrereklamo kahit kulang sa minutes at second overall siya. Yung iba kasi nagdadabog Kahit si Wemby ganun din naman, hindi nagrereklamo pero suplado kapag talo. Dahil nasa 2 linggo na lang ang deadline, namimili di umano ang Miami sa pagitan ni Powell at ni Tyler Hero. Kung meron team na magbibigay ng first rounder sa isa sa mga player na to, si Powell expiring contract, si Hero nakalinya sa contract extension. Based sa mga insider, mababa ang posibleng ibigay ng Miami na kontrata kay Powell kumpara sa kontratang pwedeng ibigay kay Hero. Mas bata si Hero at bata rin ni Pat Riley. Nasa top 8 pa rin naman ang Miami ngayong season. Si Powell, 23 points, 3 rebounds, 2 assists, 47 and 39%. Isa din sa best two-way guard ngayon. Hindi na rin work from home itong si Powell dahil nag-o-onsite na. May average naman si Hero 22 points, 4 rebounds, 2 assists, 49 and 35%. Kaso nga lang, injured siya lagi ngayon. Ang hinahanap kasi ng Miami pang long term. Pero mas obvious kasi mas better na iwan si Powell kahit may edad na dahil sa winning mentality. Si Hero kahit yung mga insider napansin ng kahit andun siya sa lineup hindi naman nananalo. Mas better na maiwan si Powell bilang main man. Papasok din ng deadline, merong mga teams na nagre-ready magbawas ng player sa kanilang roster, via trade or buyout. Ang Sixers pwedeng i-unload si Kelly Oubre Jr. papuntang Nets para tumaas ulit sila sa cap space. Base lang to sa report sa Philadelphia. Meron kasi mga player sa buyout ang mahihirapan ng mga teams na makuha or ma-assign.
Si Dame at si Bradley Beal na buyout sila free agency. Kaya yung mga teams merong sapat na cap space para ma-assign sila ng at least mid-level exception. Ngayon naman mid-season, merong mga teams na papalapit na ng second tax apron. At base sa rule, hindi makakapag-sign ng buyout player ang isang team kung lagpas sila ng first or second tax apron. Si Middleton ang buyout candidate ngayon kahit si Klay Thompson. Mahihirapan si Klay at si Middleton na ma-assign ng mga contender na team kung hindi magbabawas ng contract, hindi basta player yung isang team na gustong kumuha sa kanila, lalo na kung papalapit na sila ng first tax apron. Kapag lagpas kasi ng first or second tax apron, hindi pwede mag-sign ng player na merong previous contract na lagpas ng mid-level exception, 14 million. Si Klay Thompson mahigit 17 million, mahigit naman 30 million si Middleton. Kaya yung katulad na team ng dalawang LA, Rockets, Sixers, Nuggets, Knicks, kailangan nila magbitaw ng player para ma-assign ang katulad ni Middleton at ni Klay Thompson kung sakaling i-buyout sila.